natin ang mga balita sa umagang ito. Bago po ang mga balita, unahin natin ang latest sa bagyong Frank at nandoon pa rin po sa pag-asa si Kuya Kim. Kuya Kim. Balikan po natin si Kuya Kim para po sa latest report sa pag-asa. Inusulit na po ng mga rescue team ng Philippine Coast Guard, Sulpicio Lines at Philippine Air Force ang maliliit na isla sa paligid ng San Fernando, Romblon sa pag-asang may makikita pang survivors sa lumubog na MV Princess of the Stars. 4 na bangkay ang natagpuan sa Pampang malapit sa kinalubugan ng barko. Si Gretchen Malalad magbabalita. Signal number 1 ang Biyernes alas 8 ng gabi nang payagan ng Coast Guard na makaalis ng North Harbor ang MV Princess of the Star patungo sa Cebu. Sabado ng tanghali, nag-distress call ang barko. Pumalya ang makina nito at sumadsad ang MV Princess sa Sibuyan Island sa Romblon. Bitbit ang 626 na pasahero at 112 crew. Kinalingguhan, ito ang nakunang larawan ng Philippine Coast Guard sa Barangay Mabulo, San Fernando, Romblon. Nakataob at unti-unti nang lumulubog ang MV Princess of the Star. Kitang-kita rin ang butas sa unahang bahaging to. Sa larawan namang kuha ng residente ng San Fernando na si Dina Rosas, nakausli na lang sa tubig ang MV Princess. Sa pampang nito, nakuha naman ang 3 bangkay. 1 bata at 2 matandang lalaki. Kahapon din ng umaga, nagsimulang sumugod sa opisina ng Sulpicio sa North Harbor ang kaanak ng mga biktima. Karamihan, galit at umiiyak dahil di makakuha ng maayos sa paliwanag sa Sulpicio. So antay lang po natin anong report ng Coast Guard mismo kasi dumating na isang barko roon, yung Rescue Boat 004 sa area mismo. So we'll await for its official report kung ano bang sitwasyon doon. Kasi ang puro natin na pagkakabrito, puro mga raw info na hindi natin ma-confirm. Wala, maghintay lang. Ganun lang. Hanggang naghintay pa lang kami. Kinahaponan dumating si Red Cross Chairman Richard Gordon. Ibinalita na mayroong 4 na survivors. Napahagulgol naman si Aling Amelita dahil hindi nabanggit kahit isa sa 15 niyang kaanak na lula ng barko. Gusto na akong kalahati ka. Tapos. Sa isang pahayag kagabi, kinalungkot naman ni Carlos Go, Executive Vice President at Chief Executive Officer ng Sulpicio Lines, ang naganap na trahedya sa MV Princess. Ginagawa naman nila umano ang lahat para mapabilis ang rescue operations. Pero nahihirapan ang Air and Sea Rescue dahil sa sobrang sama ng panahon. Nakiusap naman ang Sulpicio Lines sa paglabas lang ng otoridad ng tamang impormasyon para di lalong mabagabag ang damdamin ng mga nawawalan ng kaanak. Tinitiyak din ng Sulpicio na mabibigyan ng sapat na kompensasyon ang kaanak ng mga magkukumpirmang namatay sa insidente. Gretchen Malalad, ABS-CBN News.